lahat. 4 days na lang po ay Pasko na. Excited na po ba kayo sa pag-celebrate ng Pasko? Alam nyo, marami pong okasyon na dapat po natin i-celebrate, kagaya po ng birthday, anniversary, New Year, mga national holidays. Yan po ay karamihan sa mga tao ay kanilang sineselebrate. Pero alam po ninyo, dapat mas higit nating i-celebrate ang Christmas sapagkat ang Christmas ay ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Although sinasabi ng lahat, hindi naman po eksaktong December 25 yung kapanganakan ni Jesus. At ang Biblia ay hindi niya sinabi yung eksaktong date ng kapanganakan ni Jesus. May mga speculation na sinasabi, may mga taong they don't want to celebrate Christmas because hindi naman talaga daw December 25. Pero sa umaga ito, gusto ko pong idiin sa inyo, we are celebrating Christmas. It is not because of the date. It is not because of holidays. It is not because of tradition. Mula po sa mensahe na ating tutunghayan sa umaga ito, ay makikita po natin bakit nating sasabihin that Christmas is the greatest occasion of all. Pero bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo po ay aawit, sasamba sa Diyos at atin siyang pupurihin. Aawitin po natin siya mula sa ating puso at gagawin po nating pagsamba ang awiting ito. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. Let it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're
ever needed. You're all I want. Help me, Lord, you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me, Lord, you are near. Help me, Lord, you are near. Help me, Lord, you are near. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord Jesus. We bless your holy name. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. 4 na araw na lamang aming Diyos. Buong sanlibutan, buong mundo, isa-celebrate ang iyong kapanganakan. We are celebrating Christmas. It's not because of the date. We are celebrating Christmas because of the birth of our Lord Jesus Christ, our Savior. Excited kami na i-celebrate ang Christmas. Sasabihin po namin that Christmas is the greatest occasion of all. Kaya Lord, mula po sa salita mo na aming pong pagbulay-bulayan, ay aming makikita at patutunayan sa pamagitan ng iyong salita that Christmas is the greatest occasion of all. I pray, O Father God, that you continue to anoint your servant and give me wisdom and knowledge to deliver your message. And I pray, Lord, that you will open the hearts of mind of everyone na kung sino man po ang makikinig sa mensaheng ito, ay niyo pong buksan kanilang isipan upang kanilang maunawaan ang iyong salita. Upang ang aming pag-celebrate ng Christmas ay maging makatotohanan sa amin. We are not just celebrating this because of tradition or a myth. We're celebrating Christmas because Jesus is with us. Lord, bless this ministry, bless this live streaming, bless niyo po ang mga tao. Sa iyo po ang papuri, sa iyo pasalamat. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. At ngayon, tutunghayan na po natin ang salita ng Diyos na binigyan po natin ng pamagat. Christmas is the greatest occasion. Amen. Do you agree with that? Kayo po'y sumasang-ayon sa akin at sa salita ng Diyos na ang Christmas ang siyang pinaka-greatest occasion sa lahat ng okasyon. Amen. Ang ating pong teksto ay ating makikita dito sa Luke chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi ay, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa na kanyang salita. Tulad po ng sinabi ko kanina, maraming okasyon sa mundong ito. Maraming okasyon na ating sineselebrate. Kagaya po ng ating mga birthday, kagaya po ng wedding anniversary, kagaya po ng graduation, national holidays, meron pang papiesta, meron New Year, at ito'y sineselebrate ng maraming tao sa iba't ibang kaparaanan. At ang bawat okasyon ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. But this morning, I would like to tell you
that there is a greatest occasion of all, and that is Christmas. Ito po ay magbibigay sa atin ng great joy, ang sabi ng binasa natin kanina. Ibinalita ito ng isang anghel. Una, ito'y binalita sa mga pastol. At sinasabi niya na meron siyang daladalang meron siyang good news that will bring a great joy to all people. So, masasabi natin na kakaiba itong ating sineselebrate ng Christmas. Amen. At dito sa ating pong mensahe ay ating titingnan bakit nga ba na itong Christmas ay tatawagin nating the greatest occasion of all. Number one, Christmas is the greatest occasion because God came down to us. Ang sabi na John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. Amen. So Christmas is the celebration of the incarnation, God becoming a man. This is something no other religion or belief system can claim. That Christmas did not send an angel, a prophet, or a message alone. He came himself. Ang Diyos mismo ay nagkatawang tao upang tayo'y kanyang abutin, upang tayo kanyang iligtas, at upang tayo bigyan ng pag-asa. At ito ay isang simbolo, isang pagpapakita na kanyang pagmamahal sa atin, na ang Diyos natin ay makapangyarihan at kaya niyang magkatawang tao. So si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siyang tao at naging Diyos. Mali po yun. Ang tama ay si Jesus ay Diyos at nagkatawang tao at hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Manatili at manatili siya pa rin Diyos. Amen. Jesus did not come as a king in a palace, but as a baby in a manger. He came close enough to be seen, touched, and known. Si Jesus ay naparito sa mundong ito, hindi para magpakita na siya isang hari at siya ay uupo sa isang palasyo at ito ay magmamataas siya. Hindi. Kundi naparito si Jesus, nagkatawang tao, pinanganak siya ng isang birhen na si Maria, at siya pinanganak sa isang sabsaban. At sa kanyang kapanganakan dito, ay pwede po natin siyang makita, noong mga panahon na yun, ay pwede siyang makita, mahipo, at makilala. Christmas tells us this truth. God is not distant. God is not unreachable. But God is with us. Tinatawag siyang Emmanuel. Kanya nga po, para sa akin, as far as the Bible is concerned, we can celebrate Christmas every day. Why? Because Christmas is, the meaning of Christmas, one of the meaning is God came down for us. Naparito siya at nagkatawang tao, at ang sabi po, binigyan siya ng pangalan Emmanuel. God is with us. God with us. Na ibig sabihin, if you recognize Jesus in your life, in your daily life, at ang Diyos ay kasama natin, mean to say, we can celebrate Christmas because Jesus with us. Christmas is the greatest occasion because God chose humility. Kaya masasabi po natin dakila ang Christmas sapagkat isipin mo, ang Diyos ay nagkatawang tao at sa kanyang pagiging tao, pagkatawang tao, siya ay nagpakababa. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 6 to 8, He made Himself nothing, taking the very nature of a servant. Kinuha niya yung posisyon ng isang alipin sapagkat siya naparito hindi para paglingkuran,
kundi siya naparito para siya ay maglingkod para sa atin. Siya nagpakababa. Amen. Kaya po, God came down not in power, but in humility. God came down not in riches, but in poverty. God came down not with armies, but in love. Kaya po, dapat nating celebrate ito. Tignan niyo po kung paano po i-model ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Sa kanyang pagparito sa mundo nito ay kakaiba yung kanyang pagparito. Christmas reminds us that greatness in God's kingdom begins with humility. So, mean to say, itong mensahe ng Paskong ito na pinapakita ni Jesus na siya Diyos ng katawang tao, nagpakababa, at gusto niyang i-model ang ating sarili, at gusto niyang patunayan, ipakita, if you want to be greatness in the kingdom of God, you should be humble yourself, like our Lord Jesus Christ. Amen. So, pangalawa, hindi po masyado mahaba ang message natin ngayon, Christmas is the greatest occasion because it announces good news. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 10, I bring you good news of great joy. The angel did not bring bad news, condemnation, or judgment. He brought good news. News that brings great joy to all people. Amen. Kaya po, every time we celebrate Christmas, it reminds us about the good news. Ano yung good news? Ang good news ay ang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Ano-ano ang naibibigay ng good news nito at magbibigay sa atin ng great joy? Number one, good news to the weary. There is hope. Yung po mga taong nanghihina, mga taong problemado, mga tao na inakala nila wala ng pag-asa ang buhay, puro hirap na lang, wala na solusyon ng problema. Pero ang Christmas sa kapanganakan ni Jesus ay nagbibigay siya ng pag-asa para sa atin na meron pang pag-asa habang tayo'y nabubuhay. Pangalawa, good news to the sinner. There is forgiveness. Sa kapanganakan ni Jesus sa mundong ito, nagbibigay ito sa atin ng great joy. Bakit? Ito po ay nagbibigay ng great joy para sa ating mga makasalanan because there is forgiveness from our sins. Magkakaroon na tayo ng kapatawaran mula sa mga nagawa nating kasalanan. Kapatid, gaano man kalaki, kaliit, kadami ng kasalanan mo, kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo, na mayroong papapakababa ng iyong puso sa Kanya at inaamin na iyong kasalanan, I assure you 100% God will forgive you from all your sins. And that is good news. Amen po ba? Number 3, good news to the fearful. And there is peace. Yung mga tao na natatakot, di ba sabi po ng angel sa mga pastor, sa mga shepherd, do not be afraid. Siyempre, yung sinabi po ng anghel na yan sa mga pastor, gabing-gabi yan. At tahimik yung panahon. Bigla na lang liliwanag. Siyempre, matatakot itong mga shepherd. At ang sabi ng anghel, do not be afraid. Fear not. Ano bang ibig sabihin yun? Actually, marami pong ibig sabihin yung sinasabi ninyo, do not be afraid. Ano yun? Meron pong kapayapaan ibibigay sa atin ang Pasko. Lahat tayo ay problemado. Lahat tayo ay naguguluhan. Lahat tayo ay minsan nawawala ng kapayapaan. Pero sa kapanganakan ni Jesus, magbibigay ito ng kapahingahan o magbibigay ito ng kapayapaan sa atin. Sapagkat ang sabi mismo ng ating Panginoon Kristo sa John 14:27, I give you peace that the world cannot give. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Amen. That is good news, amen, that bring great
joy for us sapagkat tayong lahat na natatakot, marami tayong kinatakutan, kamatayan, problema, kahirapan, pero nagbibigay ito ang ating Panginoon Kristo ng kapayapaan. And number 4, good news to the lost. There is a Savior. Tayong mga nawawala, naghahanap ng kaligtasan, nakala po ng karamihan mga tao na kaligtasan ay matatagpuan sa reliyon. Akala ng mga tao matatagpuan ng kaligtasan sa mabuting gawa. Hindi. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang kapanganakan dito, sinabi mismo ng anghel na siya ang magiging tagapagligtas ng lahat ng tao. Amen. At sinabi rin ni Pablo sa Gawa chapter 4 verse 12, ang pangalan lamang ni Jesus ang binigay ng Diyos upang tayo ay maligtas. Amen. Praise God. Christmas is the greatest occasion because it is not about human achievement but divine grace. It tells us not what we must do for God, but what God has done for us. Amen. Kaya po itong Christmas ito, hindi ito simpleng holiday o tradition. Meron siyang ibinibigay sa atin. Ang ibig sabihin na naparito ang Panginoon dahil sa kanyang biyaya. We can now receive grace. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng grace? Hindi tayo karapat-dapat mahalin pero minamahal tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat iligtas pero kaya tayong iligtas ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat patawarin ng Diyos pero pinapatawad niya tao. That is grace. Amen. Ganun po yung biyaya ng Diyos. And because of Christmas, sa kapanganakan ni Jesus, we can enjoy, we can receive the grace of God. Amen. Hindi po ito tungkol sa kung ano ang magagawa natin para sa Diyos, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Because we cannot save ourselves. Si Jesus lamang ang pwede makapagligtas sa atin. Amen. If the news of Christmas brought joy to shepherds in the field, it can still bring joy to our hearts today. Kung ito pong balitang ito, mabuting balitang ito, nagbigay ng kagalakan sa mga pastol, hanggang ngayon, pwede rin ito magbigay sa atin ng kagalakan sa ating puso. Amen. Christmas announces good news from God. Itong daladalang mensahe ng anghel, ito yung mensahe mula sa Diyos. Tayo minsan nakakatanggap tayo ng mensahe sa iba't ibang tao. Kapag pangit ang mensahe sa atin, nagagalit tayo. Pero kapag mayroong mensahe, ibang tao sa ating maganda, natutuwa tayo. But this time, itong mensahe, itong balitang daladala ng anghel, ay galing mismo sa Diyos. Amen. Ang sabi ng angel, I bring you good news. Amen. The word gospel literally means good news. Good news about Jesus Christ. Christmas is gospel message to humanity. Bakit po? It is not bad news of judgment, but good news of salvation. Hindi po, kasi po ang unang pagparito ng Panginoon Kristo, it is a good news. Para tayo po ay iligtas. Pero take note of this. Si Yesu Kristo na bumalik sa langit at siya babalik din muli na dalawang bagay sa kanyang unang pagpapangansak sa kanyang second coming ay magkakaroon ng rapture. At yung third coming niya po, makita ng lahat, ay makita po natin na judge niya ang sanlibutan. Magkaroon ng final judgment maging kay Satan. So, si Jesus ay darating itong Christmas natin sinaselebrate ay hindi dumating dito para i-judge tayo. Ang Christmas, dumating siya dito, it is a good news na mabibigay po sa atin ito ng kaligtasan. Pangalawa, it is not news of condemnation, but news of grace. Pangatlo, it is not news for a few, but for all the people. Hindi lamang ito para sa Israel, hindi lamang para sa mga shepherd. Ang good news na ito ay para sa ating lahat.
Christmas reminds us that God did not remain silent. He spoke through His Son. Maraming gustong iparating sa atin ng Diyos na mensahe. At ngayon yung mensahe ng Diyos, dala-dala lahat ito ng kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo. Christmas announces good news of great joy. The angel said this good news would bring great joy. Paano? Not temporary happiness, but lasting joy. Not joy based on possessions, but joy based on a person. Not joy for the perfect, but for the broken. Amen. Kaya po itong mga anghel at itong mga apostol, after they received the good news from angel, kung itutuloy po natin teksto natin doon sa Luke chapter 2, ang ginawa ng mga shepherd, hinanap nila itong ibinalita ng anghel sa kanila at kanila natagpuan sa Bethlehem. Si Jesus, na doon siya nakahiga sa isang sabsaban, nandun yung kanyang inang si Maria at nandun ang kanyang ama si Jose. At ang sinabi ng mga anghel, binalita ng mga pastol, yung ibinalita sa kanilang anghel, sa kay Maria at kay Jose. At pagkatapos ito, nagpuri itong mga pastol. At umuwi sila, na dala-dala nila ang kagalakan sa kanilang puso. Bakit? Because they see the Savior, they experience the Savior, and at kanila pong natagpuan ang Savior. At ito nagbigay sa kanila ito ng great joy. At kung ito nagbigay ng great joy ito sa mga pastol, ganun din po sa atin. Kapag ikaw ay lumapit kay Jesus, humingi ng tawad sa Kanya, then you accept Him as your Lord and Savior, you will receive salvation that bring you a great joy. At hindi lang yan. Ikaw ay mapapalapit sa Kanya. Amen. You will experience His presence. You will see the miracles of God. You will enjoy God's blessing. Especially kapag ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos, sapagkat sabi ni John 12, sino man tumanggap kay Jesus ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So therefore, we can enjoy that kind of relationship that our God become our Father. So we can enjoy that. Yung pong favor ng Diyos, ibibigay niya po sa atin. Amen. True joy entered the world when Jesus was born. Maraming kagalakan, maraming happiness sa mundo ito, pero itong joy na binibigay ni Jesus kanya sa kapanganakan dito ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa mga tao. Amen. Number 3, bakit ang Christmas is greatest occasion? Christmas is the greatest occasion because a Savior was born. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Jesus did not come merely to inspire us or teach moral lessons. He came with a clear mission to save us from our sins. Amen. Malinaw na malinaw ang mission ni Jesus. Bakit siya naparito? Malinaw na malinaw ang purpose ni Jesus. Bakit siya isinilang? Isinilang siya bilang ating tagapagligtas. A Savior was born. Without the birth in Bethlehem, there will be no hope, no forgiveness, and no salvation for mankind. Kaya po, tayong lahat na kumikilala kay Jesus, tayong lahat na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, we can say that Christmas is the greatest occasion. Amen. We needed a Savior. We need to admit, whether you like it or not, we need to admit that we need a Savior. Because we cannot save ourselves through religion,
through good works, si Jesus lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Bakit kailangan natin tagapagligtas? Because according to Romans chapter 10 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang nakarating sa kalwatihan ng Diyos. Sin separated humanity from God. No amount of good works, religious rituals, or moral living could bridge that gap. We need to admit we were lost. We were hopeless. We were unable to save ourselves. And praise God, sa kapanganakan ni Jesus sa araw ng Pasko, ngayon ay magkaroon tayo ng tunay na kagalakan sa mundong ito sapagkat tayo mga nawala ay natagpuan ni Jesus. Na tayo walang pag-asa ay binigyan niya ng pag-asa. Na tayo mga papunta sa impyerno, ibinigay niya sa atin ng kaligtasan at binigay niya sa atin ang daan papuntang langit. So tayo po lahat na nakakatiyak na ligtas at pupunta ng langit kapag tayo nawala sa mundo ito. So we can celebrate Christmas and we can say that Christmas is the greatest occasion of all. Amen. That is why Christmas is not just a celebration, it is a rescue mission. Kaya po itong Pasko ay hindi lamang natin ito sineselebrate. Masasabi po natin itong Christmas ito gives us a reminder na tayo ay nirescue ng ating Panginoon because malinaw yung kanyang mission. Bakit siya naparito? To rescue us. The Savior was born for all people. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 10, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Para sa lahat, yung kapanganakan is para sa lahat. But the problem, some people, they don't want celebrate Christmas. Number one, because they don't believe Jesus Christ. Number two, because it is not exactly the birth of Jesus Christ. Nakakalungkot pag ganon. Kasi nagsiselebrate sila because of religion, because of false belief. Yung kanilang paniniwala, si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. At ang iba, kanilang kinikilala na hindi dapat celebrate ang Pasko sapagkat hindi naman December 25 isinilang si Jesus. Who can tell us the exact date? Ang importante, kung ano sinabi ng Biblia, paniwalaan natin. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan ang sinasabi ng Biblia. Kung ano nakasulat, yun ang paniwalaan natin. Kung hindi sinulat ng Diyos yung date, there is no problem. What is important, we can celebrate Christmas. And Christmas is the greatest occasion of all. Amen. Bakit sinabi po itong kapanganakan ni Jesus, itong good news na ito para sa lahat? Christmas is good news for the sinner, for the broken, for the poor, for the rejected, and for the weary. So, isa tayo dito. Kasama tayo dito. Tayo yung mga sinner. Broken tayo. Mahirap tayo. Most of the time, na-reject tayo. Nangihina tayo. Amen. So, the Savior came to save, not just to be celebrated. Sa Matthew 1:21, you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Jesus did not come to be admired, to be remembered once a year, to be displayed in decoration, but He came to save us. Amen. Yun po ang importante. Kanya nga po yung importante yung date eh. Kaya ginagawa natin December 25 because majority of the people, or most of the people, they have in one common celebrating Christmas, that is the birth of Jesus Christ. Although it is not exactly na sinasabi ng Biblia December 25. But what is important, meron tayong unity, lahat ng tao, most of the people in the whole world, celebrating the birth of Jesus Christ.
Christmas calls us not only to celebrate His birth, but to receive Him as Savior and Lord. So magiging tama lamang ang pag-celebrate ng Christmas. Tama lamang na ito'y kilalanin natin ang Christmas when we receive Jesus as our Lord and Savior. Amen. So, eto na po tayo, conclusion na tayo. Christmas is the greatest occasion because God came down to us. Christmas is the greatest occasion because it announces good news. Christmas is the greatest occasion because a Savior was born. More than lights, gifts, and celebrations, Christmas is about Jesus Christ, Emmanuel, God with us. Ang sabi ng Matthew 1:23, they shall call Him Emmanuel, which means God with us. So, every time we celebrate Christmas, we recognize the presence of God. As we celebrate Christmas, let us not only remember the birth of Christ, but let us live in the reality of what is coming means. May our lives declare that Christmas truly is the greatest occasion. Amen. So ngayon po, malinaw na po sa atin ngayon, bakit natin sasabihin Christmas is the greatest occasion. Maraming okasyon sa mundong ito. Marami. Birthday mo, anniversary, wedding anniversary, New Year, etc., etc. Pero ito pong Christmas is the greatest occasion. Amen. Sana po kayo po'y napagpala at kayo po na-bless. Malapit ng Pasko, 4 days na lang ay Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pong mensahe sa umaga dito. Marahil yung iba po ay replay na lang yung kanilang pagpapanood o pakikinig sapagkat itong oras na ito ay kasabay ng service ng ibang mga Kristiyano. Pero ganun pa man po, ako po nagpapasalamat sa mga nanonood, nakikinig sa oras dito, yung aking mga kapatid na nanonood. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na nanonood po ng ating live streaming. At magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo pong pakikinig sa ating pong gawain. At yung pong mga ahabol pa, yung mga estudyante ko na umahabol, na nakikinig ng ating mensahe, live streaming. Yung mga kaibigan kong pastor, salamat sa inyong pong panonood at suporta. Yung mga kaibigan ko, salamat po sa inyong pong panonood, sa aking mga kamag-anak at sa aking pamilya, sumusuporta sa gawain ito. Sa sino po ang gustong magpadala ng prayer request, pwede nyo ako i-PM, pwede ko kayo ipag-pray. At kung sino po sa inyo gusto magbukas ng tahanan para sa Bible study, sabihin nyo po, i-PM ninyo ako, i-private message nyo ako, at pwede ako pumunta sa inyong bahay upang mag-conduct po ng Bible study sa inyong tahanan. At eventually, loobin ng Diyos, maging church po yan. I am planning and praying, sana po by next year ay makapag-umpisa na ako ng isang bagong church. At kung meron po mga churches, they need a pastor, pwede nyo akong kontakin, pwede ko avail ang sarili ko para sa inyo. Amen. At sino po ang gustong sumuporta sa gawain ito, gusto nyo po magbigay ng inyong love gift, donation, any amount is highly appreciated. Pwede nyo padala po sa GCash na ilalagay ko po sa akin pong Facebook. Maraming salamat po sa oras dito. Purihin ng Diyos. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa mensahe mo sa umagang ito. Ngayon ay amin po natunghayan. Bakit ang Christmas is the greatest occasion of all? Because God came down to us. Because it announces good news. Because a Savior was born. Salamat po na marami sa iyong salita, Panginoon. Itanim mo ito malalim sa aming puso. At 4 days na lang ay Pasko na. Lahat kami ay sama-samang magdidiwang ng Pasko na kasama ka namin. We always recognize your presence.
every time we celebrate Christmas. Salamat po. Dalayan ko kung sino po ang may karamdaman. Ikaw po magpagaling sa kanila in the name of Jesus. Dalayan ko, Diyos, kung sino po may mga problema. Ikaw ang bigay ng solusyon sa mga problema. Sa lahat ng mga pangailangan, financial, pagkain, in the name of Jesus, ibigay niyo po ang pagpapala sa kanila. Maraming salamat. Continue to bless my family, ang aking mga anak. Salamat po sa kanila pong suporta sa akin, ang aking asawa. Salamat po. Purihin ay dakilang pangalan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Maraming salamat po. God bless you po sa inyo lahat. At see you po next week. God bless you.